Alright, magandang araw sa inyong lahat mga dre. Bumisita po tayo dito sa Cavite dahil makikipagkwentuhan tayo sa isa sa original na miyembro ng SOS Daredevil. Tama. Huwag na natin patagalin doon, no, mga dre. Let's all welcome Mr. Joe Andrade. Sir, kumusta po kayo? Ito, mabuti. Nice meeting you po. Pasensya na po sa abala, sir. Isa po kayo kasi sa mga nare-request ng ating mga followers na magkwento naman, na ibahagi ang inyong naging buhay sa pelikula. Sir Joe, yes. maaari niyo po ba kang ikwento sa amin yung kung sino ba si Joe Andrade before bago siya makapasok sa mundo ng pelikula? Actually, nung araw kasi, hindi pa ako membro ng SOS Daredevil. Barista ako eh. Chining bar. Okay. Sa Anakbayan, sa may Badang pa ako. Hindi kami lagi. Nadaanan kami ni Rick Bustamante, yung presidente ng SOS Daredevil. Tinignan niya ako, pinanood niya ako. Pagbaba ko sa Baras, inopera niya ako. Sabi niya, gusto mo bang maging membro sa SOS Daredevil? Sabi ko, ano yun, sir? Sabi niya, sa pelikula yan, gano'n-gano'n. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Hindi kami nagkaintindihan, naghiwalay kami. Binigyan niya ako ng calling card. Ito, pinakita ko ngayon sa mother ko, ma, pagdating ko sa bahay, ito, ganito, ganyan. Sabi niya, ay, luwan sa mga pelikula yan. Kontrabida yan, si Rick Bustamante. Ganun ba? So, wala lang yun. After 2 days, ito na naman sila. Inopera. Sabi niya, pasyal ka lang sa gym, Chambahan Gym. Diyon sa may Hiran. Ngayon, yung may kanto ng Hiran at saka Tennessee. Sabi ko, sige nga, subukan ko. Ang practice doon, Merkules at saka Linggo. So, pumunta naman ako. Nanood lang ako. Apo. Nagustuhan ko kasi nakakita ko may fencing, may tumbling, bukod sa Baras, tapos may suntukan. Nagbo-boxing din ako noong araw. Okay. So, nag-try ako ng Sunday. Pagdating ng Sunday, mag-uniforme ka, maong na show. Nakitaan ka agad ako ni Rick Bustamante, sabi, tsaka ni Abel Morado. Yan yung mga instructor noong araw. Si Abel Morado, si Ruben Ramos. Nakita nilang pumorma ako ng boxing. Sabi niya, nagbo-boxing ka ba? Sabi ko, nuturuan akong tatay ko eh. Ganun ba? So, okay lang, ensayo. Hindi ko alam, napapunta pala ako sa pelikula. Wala kayong idea? Wala. Kasi ang aking gusto ko lang yung mga martial arts. Okay. Medyo natutuwa lang kayo doon sa ginagawa yung nila. Mga fencing, mga tumbling, ganyan. Opo. Wala pa sila Dante Barona noon. Okay, and then? That was 1968 pa yan, ha? Yung sinasabi ko. Grabe. Tapos, kumbaga, nagustuhan ko na rin. Opo. Pero hindi ko alam, napapunta pala ako sa pelikula. Okay. Ang magiging trabaho ko. Okay. Unang salang ko, guerrilla. Saan man sulok ng daigdig, Fernando Pombida. PG kagad? Oo. Acting, meron na tayo, pero yung guerrilla, saka yung barilan, ganito gano'n, mga jerk, paano. Tinututunan naman namin lahat yun. In short, nakaka-addict pala pelikula. Nagustuhan niyo yun? Oo, nagustuhan ko na. Hanggang sa dumami, marami na. Chiquito, naging ano ko na yan, mga nung araw na mga artista. Hanggang sa lately, ito ng mga kumbaga, unti na ako nagkapangalan. Yes. Naging Joe Andrade na ako. Hanggang sa, kumbaga, marami na akong kaibigang direktor, kumpare, barkada. Tapos sabi nila, pare Joe, magtatatag tayo ng asosasyon ng character actor. May blessing to ni PJ. Sabi ko, tingnan muna, alamin niyo muna. Sabi ko kay parin Danny Riel, tinatay na rin yun. Yes. Sabi ko, alamin muna natin. Hindi, meron na tayong blessing. Ganun ba? Hindi, subukan natin. Di, nagpunta kami. Marami mga direktor sila. Tony Boy Aporda. Tapos sila Sandro. Mga tropa namin. Sabi niya, tinanong ko rin si Conrad. Sabi ko, parang Dinky. Dinky kaya si Conrad ko. Parang, baka magalit naman sa atin si Rane. Hindi, may okay na. Ganun. Ano muna ako, kumbaga, ako lang nagpipreside ng meeting. Si Paquito doon ng presidente noon. Okay. So after, wala pang isang taon, sabi ni Rani kay Paquito, sabi ni Rani sa kanya, Kit, lumigil ka na muna dyan. Tumakbo ka bilang presidente ng Actors Guild. Yan. So, bumitaw ngayon si Paquito. Napunta ngayon kay Romy Diaz. Yung presidente ng character actor. Okay. Kasi siya nasa Actors Guild na siya eh. Tapos ito na, nang magkita-kita kami, pare, ganito, ganun.
ikaw na mag-ano, total, ikaw naman nag-preside ng meeting, ikaw na ang chairman ng ano. Ako, ang chairman of the board ako ngayon. Na ako pa rin ang nagtatrabaho lahat. Kasi si Pare Romy, sorry, hindi rin si Pare Romy, kumbaga, napilitan lang din siya maging presidente. Okay. So, pero yung responsibility, nasa inyo? Oo, nasa akin lahat. Okay. Kaya ako, alas 2 pa lang ng hapon, andun na ako sa FPJ studio dahil ang mga bisita, minsan sila Kuya Germs, sila Film Academy, sila Tony Laksa. Mga, kumbaga, mga ang office nyo sa FPJ studio? FPJ studio. Okay. Doon, libre ako ng opisina, telepono, tubig, ilaw. Pagdating ng December 20, ako lang ang pwedeng gumamit ng facility ng FPJ compound. Talaga? Dahil ako na mamahay doon. Kumbaga, sabi nga ni Rani, kasi magbibigay sila ng kumbaga, request na kung pwede doon gaganapin yung Christmas party. Like, Directors Guild. Yung ibang guild, 8 guild dyan. Sabihin ni Rani, kung sige, payag ako, huwag nyo na lang kunin yung 20 dahil sa character actor yan. Sabihin, gano'n ako kamalo FPJ. Tuwa sila eh. Si Parin Joe, lakas malakas sa kay Rani yan. Kasi sa amin naman, nag-uusap kami lagi. Sabi niya, ang pelikula kasi dying. By that time, nag-uusap kayo ni Rani. Fernando po mismo, lagi. Ganyan ang pelikula, pabagsak ng ganyan. Sabi niya, kasi nagpaplano ako mag-resign noon dahil nung magpaalam ako kay Rani, sabi ko, Ran, ano muna ako? Pahinga muna ako dahil yung mga pamilya ko kasi hindi ko masyadong mga anak ko hindi ko mapasyal. Kasi araw ng linggo, obligado ako eh. Kasi with or without shooting, kailangan nandun ako eh. Okay. So minsan, pinapakap ako. Direct, pakap muna ako dahil kailangan ako sa character actor. So yun naman nung nangyayari. So hanggang ang pelikula, tumakbo na. Maayos naman. Ang naging problema lang namin sa character actor, kami na si Ron Enriquez kasi naging presidente rin ng Actors Guild. Yes. Nag-combine kami niyan. Sabi niya, Parang Joe, tulong tayo. Kasi may mga artista na hindi pa rin nababayaran ng gusto eh. For example, sana wag naman magtampo sa akin yung Regal. Iba usapan ngayon, iba bukas eh. Kaya si Mother Lily, kumbaga, hindi ko masabing, nagreklamo sa kay Rocket, nagreklamo sa akin. Okay. So nag-combine kami. Ang ginawa ni Rocket, pinatawag na si Mother Lily. Usap kami. Ma'am, kasi alam mo, 1 buwan mahigit o 2 buwan mahigit na yung mga schedule nung nakaraan. Hindi pa nababayaran eh. Paano? Kawawa naman yun, mga stuntman. So kami dalawa ni Rocket yung tumatrabaho. Ang problema, sabi naman ni Rocket sa akin, alam mo, Parin Joe, ginagawa natin to, sakripisyo. Tayong dalawa mawawala ng pelikula dito. Kasi makakainitan tayo rin nung totoo naman Regal eh. Which is true. Pero hindi ba okay na kasi sacrifice. Ang target namin ni Rockets noon, yung makatulong sa mga totoo naman. Ganun naman, sacrifice. So malaki yung naibigay yung pala, no? Naging papel nyo para Tapos Kuya James, ganun din. Si Kuya James, humingi rin sa akin na ayuda yun eh. Pare mga endorsement na kung sino ka. Di ba? Kagaya nan, tumakbo si Rocket, tumakbo si Kuya Germs. Mga naging presidente, dadaan. Kasi ang character actor, secondary lang yan eh. Yes. Pero mas maraming character actor. Kasi mas marami ang guns eh. Maraming stuntman na membro eh. Correct. Pag membro ka, entitled kang bumoto. Kasi may election kami. Sumawelpan kami nag-ano lagi eh. Ando doon sila, Tony Laksa. Yan yung pinaka-comilik eh. Yes. So, legal lahat. Ngayon, itong lately lang, medyo bumagsak na nga ang industriya ng pelikula. Ayun na. Kasi unang-una, yung unang arangkada, yung pirated, nakasama yan eh. Pangalawa, ang pirated kasi, pagka, sino pa magpo-produce kung wala na-pirate na yung pelikula niya eh. Wala pa, di pa pinapalabas, so, hindi pa pinapalabas, meron ng kopya. Siyempre, talo yung producer talaga doon. Yes, ayaw na mag-produce din. Yun. Tapos itong mga artista, ganun din. Kasi natabangan na rin eh. Yun ang takbo kayo eh, no? Parang nakita nyo yung na-witness nyo yung part na yun ng showbiz industry na yung pelikula talagang pabagsak na. Nandun kayo nun eh, naabutan nyo yun eh. Kaya nga sabi ni Rani, kung mag-resign ka pa, wala na, matutuluyan na yan. So hindi
Pag inakbayan ka kasi ni Fernando po, hindi ka makapagsalita ng no. Puro yes ka na lang. Kasi, Mahirapan yan. na-idol yan ng mga tao. Lalo kami mga taga-pelikula. Tama. Kasi si Rani, matulungin yan eh. Ayan, napunta tayo kay FPJ na lang, sir. Napaka-matulungin yan. Kwentuhan nyo naman kami about kay FPJ na hindi alam ng tao. Si Fernando po kasi, ito may magandang insidente. Yan. Andun kami sa FPJ, andun yung mga stuntman, andun yung mga ibang maliliit na character actor. Nagkukwentuhan kami. Nung isang taga-Tondo na stuntman, kwentuhan lang kami. Sabi niya, Sir Joe, alam mo, kawawa naman yung kapitbahay namin. Sabi ko, bakit? Hanggang ngayon, hindi malibing. 1 linggo nang nakaburol, namamaho na nga eh. Hindi pa rin may pailibing. Sabi ko, bakit? Wala raw ganun. Kako, wala mga buloy man lang. Mayroon pero hindi sapat eh. So, paano yan? Dumadaan si Fernando pupunta sa CR. Pag nagpas niya, bumalik, ano yan? Narinig niya? Oo, narinig niya. Ano yan? Sabi ko, ikwento mo nga kay manager. Manager tawag namin sa kanya. Hindi kasi sir, manager, ganito, gano'n. Andali, pumunta sa CR. Pagbalik, tinawag si Ato, yung driver niya. Ito, niya. Sinay niya yung checkbook. Yung checkbook. Tapos, hindi ako nakapigil na ako. Sabi niya, totoo ba yun, Joe? Gano'n. Sabi ko, siguro kasi tinutot. Hindi malalaman naman natin yun kung ano. Papupuntahan ko yun na isang membro. Tinanong ko talaga sa, ikaw ba totoo ba yan? Oo, sir, kahit puntahan natin ngayon. Okay. Ano mo ginawa ni Rani? Pinakuha yung check. Pay to cash, ha? Okay. 25,000. May kalibing lang kaagad. Ganon si Fernando po. Walang hindi niya magkilala yun, hindi niya makaano. Yun nga isasabihin ko eh. Hindi naman niya kaano-ano eh. Pero ang puso niya ando doon eh. Kumbaga matulong yun talaga siya. So, pagka yung naman namin yung Star Olympic, alam mo yung Star Olympic? Apo. Star Olympic, yan, ang mga prutas na dumarating doon, galing sa kanya lahat yun. Oo, yung mga sangkes, mga obas, kung ano-ano, para doon sa mga player naglalaro sa Star Olympic. Bababae o lalaki. Siya nagpapadala noon. Very generous talaga siya. Yes! Maraming artista nang tinulungan yan. Kahit na sila Ramon Zamora, nabigyan pa yan nung araw bago mamatay yun eh. Nabigyan ng puhunan yan, nagmanok-manok, kumbaga poultry. Oo, tama. Narinig ko na nga yan. Yun. Pati si Betong, tinulungan niya rin daw. Oo. Kaya nung mawala si Rani, ibig sabihin, dapat hindi si Paring Paquito, hindi dapat, matutulungan dapat yun, pati si Romy. Kasi, wala nang tutulong eh. Ang pinakaano lang doon talaga, kumbaga, si Rani lang ang pwedeng makatulong eh. At saka malapit sa kanya yun. Yung magkasakit si Paring Paquito, wala. Si Joko, wala namang magagawa nun dahil hindi pa naman siya talagang nag-artista nun. Tapos si Romy Diaz, ganun din. Nung mamatay si Rani, ito pa masakit mo. Namatay si Rani, nakaburol sa Santo Domingo. Ako nakabantay ako doon dahil kumbaga ako yung na-assign na yung task force. Pinaka-task force eh. Ako, kung araw at gabi doon ako, hindi ako makaalis. Nagbibihis ako ng damit sa kotse ko na lang. Talaga? Oo. Walang wian? Wala. Okay. 1 linggong megit yun. Ang pila kasi. Pag mula sa haba, umabot na lalaloma. So, hindi mo, ako yung pinakaano kasi mayroong mandurukot, mayroong maraming sa pilahan, maraming nangyayari. Okay. Si Colonel Maristela na naka-assign doon sa sabi niya mag-join tayo kung ano man yung report mo sa amin. Wala rin kasi paano mo re-report kung wala sila, dito na kami, nangyari na eh. Okay. So, sacrifice lahat. Yung pamilya ni Rani, siyempre, alagaan mo yan. Tama. So, ang dami nung naging trabaho. Natapos yun, nailibing si Rani, hindi na ako sumama. Bakit? Nilalagnat na ako. Tapos sinakyan ni Boyet de Leon yung kabayong karosa. Nagdadadamba yung kabayo. Oo. Bago makarating sa Manoma. Sabi ko nga, uwi na ako. Natulog ako ng umaga ngayon, nagising ako kinabukasan, hanggang kinabukasan pa ulit nakatulog ako. Sir, anong naging epekto nung pagkawala ni FPJ sa career ninyo? Malaki. Kasi nung araw, kahit pa paano, inaabutan ako ng allowance yan pag nag-meeting ako sa FPJ. May sobre na akong inaabot ni Helen sa akin eh. Aside from that, si Rani kasi,
pag siya ang nag-produce, lahat ng mga artista bayad yan. Lalo sa location, makunang ka o hindi. Apo. Magbabayaran Meron ka. Oo. Hindi kaya ibang production, not taken sa shooting report, not taken, wala kang Walang bayad. Oo. Yung pinagkaiba. Malayo. Okay. Tapos yung presyo mo, tinabasan ka na nung line producer, pagdating sa sweldoan, tabas na naman. Tabas na tabas. Oo. Sukli na lang, kumbaga. Oo. Kaya kami, sabi natin, trabaho na lang ang gagawin natin. Kasi kung magre-reklamo tayo pa masama niyan. So, lagi naman, ang mga membro ko kasi sa character actor, nasa 1,800. Pero mayroong inactive dyan na 300. Okay. So, ang ano dyan, active talaga yung 1,500. Lahat yan, intact yan every Sunday. At doon yan. Nung nawala ba siya, sir, yung grupo nyo, nag-uusap-usap ba kayo kung paano nyo ipagpapatuloy? Yan. Maganda yung katanungan mo. Kasi kinausap ko rin si Tule, si Lito Lapid. Tapos si Senador Bong Revilla, na sila natitirang mga na dapat magpapatuloy. Tama. Pati si Jinggoy. Lalo na si Jinggoy kasi batay by that time, presidente nun si Estrada pa. Apo. So, dapat sila talaga magtuloy. Ang hindi ko nalaman kung bakit parang nabaliwala lahat yan. Kumbaga, pinush nyo rin pala na, i-work out nyo rin pala yun. Kami kasi nagtatanungan mga sino magpapatuloy nito? Ganun. Wala nang Fernando po. Hindi, dapat silang wala na rin. Kasi, malay natin, baka hindi rin nagkasundo-sundo. Correct. Baka nga ganun. Or another way, baka yung financial, saan ka manggagaling. Ganun. Maraming factors Oo. Maraming factors na hindi natin alam din. Sergio, pwede nyo ba kaming bahagian ng inyong mga karanasan sa pelikula na mga eksena ba na hindi nyo malilimutan? Marami. Kasi unang-una yung pagiging stuntman mo, maraming disgrasya abutin mo. Okay. Ngayon, kailangan lang masipag ang tumawag sa taas. Kasi kung hindi, baka sa sementeryo ang dating mo. Ngayon, tungkol naman sa pelikula, napakasaya ang pelikula. Magandang profesyon ang pelikula. Madaling kumita. Pero, yun nga lang, minsan sinasabi natin, ang isang paa mo nasa hukay. Pero ang maganda niyan, pag nasa location kayo, para kayo magkakapatid. Agaya nung sa Baguio kami, nung ginawa namin yung Princess Sarah, bata pa si Camille Pratt. Siya ang Princess Sarah. Ako yung lumabas na Bombay. Tatlo kami baling Bombay doon, pero ako yung lumabas na tunay na Bombay kasi nung panahon na yung balbasarado rin ako. Yes. Ganda lang. Tapos, kumbaga, yung kulay, tapos nakaturban. Kahit nga si Jean Garcia, hindi ako nakilala nun. Anong sabi ni Jean Garcia kay Director Romeo Susara? Direk, mabuti, nakakuha ka ng mga talent ng Bombay. Ang tawan ni Director Romeo Susara, sabi niya, hindi, si paring Joe yan si Joe Andrade yan. Sabi ni Jean Garcia, si Joe ba yan Pero ang akala ng lahat, nag-shooting kami sa Austria, sa abroad. Bansa. Kasi yung snow. Samantalang ang snow, ang galing ni Romeo Susara. Yung mga bintana na ganyan, nagkakaroon ng draft ng snow. Ang galing na kaya, akala ka naman kapitbahay ko, nagbunta ko ng sa Baguio pala. Sa Baguio pala yung ginawa. Oo, sa Baguio lang yun. Yung maganda. Ang galing hindi natin alam yun. Sergio pala yung Bombay doon sa Princess. Sabi ni, yan, si Direk kung nanonood dyan si Direk Robinson Sara, matatawa rin dyan Okay, ano pa po? Pwede nyo i-share sa amin yung mga pelikulang tumatak para sa inyo? Marami kasi, kagaya nung kay Robin Padilla. Maganda rin yun, yung Manila Boy. Yung unang pelikula ni Binoy na talagang sumikat siya, 2 taon namin ginawa yun. Pero nag-click naman, na pioneer production yun. Manila Boy, Although, malaki naging gastos nun. Kumbaga, sabihin na natin 50 milyones. Pero nag-triple ang bumalik na pera noon nung nilabas yung Manila Boy. Lakas kasi. Oo, lakas. Yun ang pinakamalakas na pelikula. Nasundan na lang ng mga iba-ibang production yun Okay, para ma-recall natin. Yung role nyo doon sa Manila Boy. Manaba rin kasi doon yung una, kalabang Guns po kayo doon? Oo, grupo. Kami ni Romy Diaz na magka-grupo Tapos, kami yung mga guns nila na bandang huli, kumampi na kami kay Binoy. Gusto ko yung bata, sabi ni Romy Diaz. Kaya pala kumampi, tama. Romy Diaz pala. Tsaka naawa na rin kami kay Manila Boy. Kaya bumaligtad kami. Kaya ang pinali nun, sa speedboat ng banatang kami, kumbaga, iba-iba na. Kaya lang,
kasama yung SWAT grupo ni Andy po, yun na rin ang mga pumatay sa amin. Okay, naalala ko na. Inabot ng 2 years yun. Ba't ang ganun kahaba? Kasi nga, madaming, kumbaga, Interruption. Pinoy ginamit sa kampanyahan. Tapos may mga conflict. Judy Ann, bata pa nun. Bulag siya yung bulag eh. Yes. Ginamit na, tinulungan ni Manila Boy. Pina-opera niya, di ba? Oh, yun. Yung pera na ginamit na kuha niya. Tapos Ganda ng ending nun kasi supposed to be, napatay na si Manila Boy. No, tama. Diba? Kaya umiiyak si Judy Ann sa cementerio. Pero si, may si Paritsyat, si Binoy Buhay. Meron pala. Kasi gusto mangyari ng mga kapulisan na, kumbaga, ma-dissolve na lang si Bonnie Boy, wala na. Mawala na yung identity niya. Isa rin yan sa mga paborito kong mga pelikula ni Idol Senador. Kumusta naman katrabaho si Idol Sen Robin? Sarap. Mabait yun. Talaga po. Mabait yun. Si Baliglesa sa tractor nun eh. Pero kami nandiyan nakaayuda. Ano siya, hindi siya yung mataas na tao, hindi siya suplado. Sa amin, hindi Kahit sa mga tao, kahit sa fans, si Binoy mabait. Wala kami masasabi. Approachable, ganun, parang ganun. At saka yun, may ugali yun Pagdating sa shooting no, nakita kami. Sa akin, nagmamana yun eh. Marespeto yung taong yun, si Binoy. Kaya lang, pag yun, inaway mo, talagang kakanain ka rin noon. Lalaban talaga yun. Mabuting kaibigan. Mahirap kaway. Paano nyo naramdaman yung parang from stuntman nag-step up to character actor? Pag the more na dumami pelikula mo, gumagawa ka, tumataas yung sweldo mo, nagkakapangalan ka, kumaga umaangat ka na step by step. Kasi pwede ka na mag-demand eh. Minsan sa Magnatec, doon sa grupo namin sa Magnatec, yung gawaan ng pelikula sa Quezon City. Minsan, iinuman kami ng Sandro, gano'n. Bote-bote lang. Pampalipas oras. Lalapitan ka ng director, o kaya ng assistant director, o kaya ng production manager. Parang Joe, pwede ka ba sa amin? Anong pwede? Kasi meron kaming kulang na artista na alam namin bagay sa'yo. Okay yan, Direk trabaho pala yan eh. Okay yan. Ngayon, magkano ba ang talent pay mo, ang presyo mo? Gano'n na kaagad yan eh. Diretso. Oo nga, Direk. Ikaw, magkano bang offer mo sa akin? Sabi sa akin, hindi, ikaw nga eh. Kung gusto mo, Direk, silipin na lang natin sa bote. Yung mga ganun dialogue. Pero yan, magtatanong din naman yan. Silipin sa bote. Kasi, di ba, habang nagkukwentuhan. Kasi usapan lalaki, artista gano'n. Yes. Magkano ba ang presyo ni John Tradis sa'yo? Gano'n. Pag nagtanong yan doon, ipapatin din naman nila yan sa kabila eh. Pero pag doon mababa presyo mo, mababa ka na rin dito. Tama. Yung time ninyo, yung parang sa inyo nauso yung tinatawag nilang fight director, ganong fight instructor. Ang tawag ng una dyan, routine instructor. Routine instructor. Wala pang fight director, wala hindi. Okay. Routine instructor. Pag schedule ka, tapos ang may fight scene yung bida sa 3 tao o 2 tao. Yes. O kahit single sila. Ang tawag dyan, kailangan si John Trade yung routine instructor. Ang director kasi, manonood na lang yan. Yes. Magsasalita na lang yan ng action, saka cut. Pero pagka nung maging fight director kami na lahat. Direk, anong sitwasyon dito? Ayan, tanangin namin. Hindi, mangyari dyan, gusto kong mangyari dyan, ganito gano'n, babagsak si doon, ito, patitira silang 2. Tapos exit sa camera, may continuation yan, malayo. Sige, kami na bahala nun. Ako mag-a-action, ako rin magka-cut. Kasi minsan may mga suntukan na malayo. Hindi sapaw kung tawagin, no? So, kakating ko yun. Parang director na rin, ano? Gano'n na, kaya nga pa yung director. Gano'n pala. Si parang Baliglesia, maswerte rin yun eh. Kasi nahawakan na kagad yun sila, The Boy. Di ba? Yun, maswerte yan kasi, kumbaga, siyempre, ang tao naman, may kanya-kanyang kapalaran yan eh. So, sa kanya napunta yung gano'n, kami nagbalabal doon noong araw, tingin lang. Pero pag kami ang artista ni Parimbal, sasabihin nga, pare, tulungan mo naman ako. Minsan, pwede ka mag-suggest. Kung sisipain ba kita o susuntokin ba kita o paano ba ang routine, ganun yan, makakatulong. Tama. Kasi unang-una, galing naman kami lahat sa isang bakuran ng SOS Daredevils. Ganun din eh. Kaya, tsaka may respetuhan. Kasi marami sa mga stuntman, kung itinayo namin yung SAP, yung Stuntman Association of the Philippines, wala sa disiplina, wala sa hulog. Walang galang, Mari.
tingnan mo ha, maniningil sa mga production. Makita mo nakaupo sa ganyan. Hindi mo ginalang ang sarili mo, naniningil ka doon sa Garcia Building, doon sa mga production. Tapos nakahilata ka dyan. Ang Joe Andrade ba noon, approachable, suplado, matapang, ano ba pagkakakilala sa inyo? Ang tingin sa akin, suplado, sa mukha ko, karakter kasi. Pero pag nakausap ako, hindi mabait pala si Joe. Kahit sa mga saan-saan na nagsushooting, pagbabaan ng kotse, tingin kami, mga audience, mga nanonood, nakatingin sa amin, sama tingin, no? Ano yun, mga salbahe yan. Pero pag kinausap mo kami, magiging-join kami sa kausapan, hindi, ang babait pala ng mga yan eh. Sasabihin siya, ang bait pala no. Sa pelikula lang pala salbahe yun eh. Yan ang common misconception ng tao, no? Kasi doon nila kayo nakikita na salbahe sa pelikula. Yan. Pero napakalayo sa totoong buhay. Ako, marami na rin akong na-meet ng mga kontrabida, alam nyo yan. Pero pag nakikita na, nami-meet natin sila, in person, pag panood nyo yung kwentuhan namin, sobrang layo sa pagganap nila sa pelikula. Kabaliktaran talaga. Ano lang yun? Portrayer lang na Hindi, sabi, ang lagi nga sagot namin, hindi trabaho lang ito. Ito, para lang kumita kami. Pinakatrabaho namin to, binabayaran kami dito ng production, kaya ginagawa namin to. Correct. Pero ngayon may pagkakaiba na, Ryan. Bakit? Ano po? Iba yung artista noon, iba yung artista noon. Kasi nung araw kami realistic eh. Talagang pag sinabing pag galit. Pagka kung babakbakan namin, minsan lusot sa bintana, lusot sa kung saan eh. Totoo. Pero yung mga artista ngayon, hindi eh. Parang boy next door ang dating nila eh. Nagda-dialogue, galit eh. Pero ang facial mukha, ang facial expression. Boy next door. Okay. Papugi pa rin ang dating eh. Yun yung nakikita nyong pagkakaiba. Papaiba. Marami nagko-complain. Nung araw, mga babaeng character actress, sino sila Bella Flores, putang gagaling yan. Di ba? Yung mga kontra na gaya, sila Jen Garcia. Magagaling yan eh. Yes. Yula Valdez, pero pag sa ngayon, meron namang mga... There are some, pero hindi rin. Hindi lahat. Meron pa rin talagang. Samantalang nag-workshop yan, ha? Yes. Kami panahon namin, walang workshop eh. Di ba uso nun workshop noon? Ang pinaka-workshop namin sa SOS Daredevil. Tsaka sa salamin, no? Oo, yun. Pag mag-aaral ka. True experience. Nahasa niyo yung skills niyo sa acting. Yes. At saka kami, yung sinabi script. Kami kasi, pagdating namin sa set, Rek, anong gagawin ko dito? Ikaw si ganito, si ganan. Sinabi lang sa'yo. Ikaw si ganon. Okay. Hindi mo nabasa yung script, ha? Pag malapit na, sasabihin siya ng assistant director, parang dyan, ito dialogue mo. Ganyan. Bla 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 bla. Sagot ka. Blocking pa lang yan, ha? Bla bla bla. Sagot ka. O, sige, yun na. Ganun lang, hindi yung iba kasi ngayon, direct wala akong script, kaya hindi ko alam yan eh. Okay. Marami akong artista nakita ganyan, kahit sa kasabayan ko. Aguinaldo lang eh. Kay Senador. Kay Senador? Isipin mo, mayroon isang artista ron. Si Ernie Porte. Yung babae, si Dalisay. Si Sunny Parson. Pagdating ko doon alas 6, sabi ni Roger, yung assistant director, sabi ko, pakisabi kay Derek, andito na ako ha. Binaba ko yung folding chair ko. Relax ako, pagod eh. Biyahe. Pare magbihis ka na, ikaw na kailangan. Naka-ready na yung ilaw. Ano ba ako? Night for day, day for day. Sabi niya, hindi, meron kang day, meron ka rin night for day. Puta, bihis ka na. Teka mo na. Sino ako dito? Hindi ko alam kung sino ako eh. Ikaw si Commander Richard. Anong costume ko rito? Para NPA ka, ikaw si Commander Richard. O sige, bihis. Abang nagbibihis, combat shoes. Ito dialogue mo pa rin, Joe. O sige, bigay mo sa akin. Bla bla bla, binumemorya mo yun. Abang nabibihis. Sige, make up ka. Tapos nakasala ka na ngayon. Ernie Porte, Supremo. Si Aiko Melendez, si Commander Dalisay. Si Sunny Parson, magkaroon kami ng nito, struggle. Kasi hindi ako pumayag eh. Dahil tinatanggap doon sa asasyon ng rebelde, ng NPA, na kunin papasukin si Sunny Parson. Okay. Sabi ko, ayaw ko yan. Sabi ko, kumbaga, sabi ko, Supremo, parang hindi naman yata tama. Kasi,
Itong kinukuha natin, si Sunny Parson, ay yung, hindi, iba pangalan niya dito eh. Baka depenetration agent yan. Malalansag tayo rito lahat. Yes. Huwag ka magano. Kinakampihan naman siya ni Aiko Melendres, si Commander Dalisay. So, naglalaban-laban kami. Ito na ngayon. Merong isang character actor na sinasabi ko sa'yo na hindi ko na babanggitin. Hindi ko naman siya sinisiraan, pero nangyari to sa tunay. Na, ako, siya na. Nakuna na kami lahat. Nabigyan na kami ng mga closer shot. Siya na lang ngayon. Pero suggestion pa rin yung balikat ko. Okay. Siya katabi ko eh. Okay. Sabi niya, Sunny, Laure, Max, ito yung dialogue mo. Sabi ng assistant director. Ay, may dialogue pala ako. Sana direct, kaninang umaga mapabiligay. Puta, tingin na kami lahat eh. Nagreklamo siya. Oo nga. Ito na ngayon, tinuloy pa rin. Ito naman sila Randy Ronquillo. O, pustahan tayo, nakamagkakatabi. Matitake to yan. Lalong naratin. Lalong mararatin yung tao. Sabi ko na sila, na-take to ka lang. Hanggang sa take 7 na ka eh. Sabi ko kay Randy, pareho nyo naman ganunin. Imbis tumulong kayo sa kakapwa ng artista eh. Ginawin nyo pa eh. Hindi kasi pustahan lang naman. Beer nga pustahan eh. O 6 na beer. Ganun lang pustahan. Pero, lalong matitense na, lalo yun. Siyempre, ikaw mag-aala ka, mag-nervousing. Buti hindi siya napikon Oo, laking tao pa naman. Ang laking mama. Nung araw kasi kami ni Lito, masarap din kasama. Yan, pinakamabayad din niya si Lito. Palibasa, galing din ng stuntman niya. Yes, galing din sa... Nauna po ba kayo sa kanya? Ha? Nauna kayo sa kanya sa Oo naman. Senior kami dyan. Okay. Mga lapid na yan, mga nag-SOS din yan eh, mga payatin pa yan. Pero nung mag-ensayo, gumanda katawan. At saka si Lito kasi, mahal din niya yung kumbaga trabaho niya. At saka matulungin din yun. Nakita niyo yung pag-angat ng karir ni Senador Lito? Oo. Siyempre. Oo. Kasi nabigyan ng break yan ng Myrick Production. Sir, anong namimiss niyo, pinaka-namimiss niyo sa trabaho niyo before? Yung sa set ba? O behind? Alam mo, napakasarap sa pelikula. Kasi unang-una madaling kumita. Pangalawa, pagdating mo sa set, para kayo magkakapatid, masaya eh. Di ba? Tapos, ang trabaho nyo, para lang kayo naglalaro. Yan, para lang kayo, kasi sanay ka na eh. Alam mo na eh. Hindi yung baguhan ka, kinakabahan ka na, hindi maintindihan, nanginig ka. Pero pag sanay ka na, sige, direct, ready ako dito. Magsasuggest po kami sa director. Minsan yung dialogue nga eh. Direct, parang, di ba redundant yung dialogue? Pwede bang baguhin natin at saka dagdagan ko ng ganito. Sige, parinig mo muna sa kanya, pakita mo. Okay naman sa kanya, tuloy mo na. Bandang huli, bilang presidente ng character actor, nung magpa-meeting yung Actors Guild sa San Juan, si Romy Diaz noon, bedridden na. Okay. Ngayon, it was December, sa Christmas time, something like that. Sa Mawil Pans. Diba San Juan ng Mawil Pans? Opo. Ito ngayon, tinawag ako ni Director, sabi niya, tawagan naman natin yung ang presidente ng character actor. So lahat, palakpakan sila andun si Jinggoy si Jinggoy, nakagano, alam mo naman si Jinggoy. Pero sa stage ako, sabi ko, maraming salamat. Ang ganda ng poster Ang streamer natin, ganda tingnan. Sabi ko, sana maging totoo lahat ito. Kasi, wala yung discrimination. Ano-ano ba yung mga discrimination na sinasabi ko? Pagdating natin sa location, ganito nangyayari. Ang mga stuntman, walang tulugan na maayos. Kung saan-saan na lang. Itong mga malilit na character actor, mabuti po to. Sa hotel, sama-sama sa isang kwarto. Pero yung mga iba natin, pagdating po sa pagkain, iba pa rin. Sabi ko, ba't ganon? Hindi ba tao din lahat yan? Na ang mga tao na natutulog sa isang bahay, wag na hotel, bahay na lang. Na kapag gising nila, papunta sila sa CR, makapaghilamos sila kung saan-saan. Hindi yung nakatiwang lang. Minsan, karton na lang tulutulugan. Pinaglaban ko yan. Nagsisigaw si Galing nyo naman. Tapos nakaganon sa akin si Jinggoy. Pakialam ko, bakit ba? Tapos, sinampol ko si Paring Baldo. Paring Baldo, magsalita ka. Pare, tayo nang galing sa SOS.
ikaw, nagdidirect ka na rin ngayon, pare. Gumawa ka sa Regal ng yung sa Hapon, ginawa na Treasure, ano yung puta? Ay, Masita Treasure. Okay. Kumuha ka ng tao sa character actor. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran eh. Bakit? Nasa'yo ba? Ginanong ko yan. Sabi niya, wala sa akin pare, hindi pa nire-release ni Mother Lily. Kaya nga, dapat yung pare, ikaw kumuha, ikaw na rin mag-follow up doon sa mga sweldo ng mga tao. Kawawa naman eh. Tama. Pudpud na yung mga sapatos, mga nakatsinelas na nga lang pupunta ron. Being a good leader, you should be a good example. Correct. Di ba? Sabi ko nga, magalit sa akin. Sabi ko nga, kung walang magsasabi nun, sino? Di ba? Wala eh. Walang maglalakas ng loob. Kaya nagsigawan, nagkalampagan doon sa Galing, sabi ko, sigawan ng mga stuntman, karamihan stuntman, saka maliliit na character actor, mga goons. Alam ba sa nangyari yun? Nabigyan kami ng ng certification na, pero pinigay ko kay Paring Pakito yun kasi sabi ko, dapat kay Paring Pakito to kasi, kumbaga, siya ang unang naging presidente ng character actor. Nirespeto ko yun. Yes. Binigay ko sa kanya yung award. Parang plaque, something like that. Tatanong ko lang, sir, no, bilang isang veterano, anong sa opinion po ninyo, may babalik pa kaya ang sigla ng pelikula? Katulad ng... Ako sana. Kasi para makinabang naman yung ibang generation. Yung generation na susunod sa amin. Pero sa tingin ko, sa ngayon, kung walang magandang mamumuno, kagaya ni FPJ, palagay ko hindi na mababalik. Kasi, kumbaga, naubos na rin, kumbaga sa pelikula, nag-run out na yung negatibo eh. Tama. So, hindi mo pwedeng ibalik yun. Pag naputol na yung negatibong gano'n, di ba? Yes. Hindi na babalik yun eh. Pero may pag-asa pa rin dito sa mga natitirang mga kabataan natin. Na may mga lumalabas na mga nawala na. Kahit sila Jerry Cabal, humina na eh. Wala na. Sila marami na sila isipin ako sa mga ama. Nawala na. Remart. Gustong inihiling sa inyo dahil nga sa experience nyo, nakatakot-takot na experience na talagang hindi matatawaran. Bigyan nyo naman kami ng advice, lalong-lalo na sa mga bagong possible na character actors at stuntman. Ano bang kailangan gawin para mapanatili ang yung pagmamahal sa bawat isa? Yes. Tsaka sa industriya. Ako sa pananaw ko sa ngayon, may mga bago tayong stuntman, pero unang-una kailangan dyan disiplina. Kasi ang disiplina, napakahalagang bagay. Pag lumaki ulo mo, wala na. Matatalo ka na kaagad. Pangalawa, yung pagiging stuntman mo, mahalin mo rin at mag-ingat ka. Hindi yung ipagyayabang mo na kaya mo ganito, yung pala madidisgrasya ka lang. May mga ganun eh. Tama. Na sinabi sa motorsiklo, kaya ko yan, sir. Papalundagin ko yan. Papalundag nga, hiwalay kayo sa namatay ka. Ang daming ganun na dinadaan sa yabang. Yes. So, ang advice ko dyan, be humble lang palagi. You should be a good actor, stuntman, humble ka, na, kumbaga, trabaho lang. Wala kang sinisiraan. Kasi minsan, uso din yung nasiraan dyan eh, sulutan. Tinanggal namin noong araw yung sulutan. Totoo naman. Pababaan ng presyo, tapos siraan sa mga production. Alisin nyo yan. Hindi magandang ehemplo yan eh. At saka hindi rin kayo sisikat kasi may tinapakan kayong tao eh. Correct. Merong ganon. Sana alisin nyo yan. At lumagay kayo sa parehas na labanan. Maghilahan pa angat, hindi pa baba. Maraming artista na, kumbaga, kagaya ko. Naka-stack na lang kami, mga may edad. Okay, kayo na ngayon to. Pero kung kayo naman na pumalit sa amin, yung new generation, sana pagbutihin nyo naman at huwag nyo naman. Tama. Palaging nakatapak yung paa natin sa lupa. Yes. Lalo-lalo na kapag sumisikat na tayo, nagkakaroon na tayo ng pangalan, manatili tayong yung humility, yung humble. Oo, parang lumaki pangalan mo, kailangan ganun eh. Correct. Okay, maraming salamat. Huwag nating masyado mahaba na tayong kwentuhan natin. Pero ang dami nating natutunan sa mga naging kasaysayan ni Sir Joe, mga Dre, no? Kanina, nung nagkukwento siya, para akong nanonood ng pelikula. Kasi throwback kasi yung kinukwento niya. Alam nyo naman yung content natin, throwback to.
pinag-uusapan natin yung mga kasaysayan ng kanilang mga buhay nung nakalipas na panahon. Sir Joe Andrade, maraming salamat, sir. Salamat po sa pagdatato. Thank you po. Thank you po. Palapakan natin. Sir Joe. Salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.